Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Tung kay Saldico, kakalungkot. Palpak ang tinatakbo ng paghandle ng gobyerno dito kay Saldico. Unang-una, napakalinaw, grabe na ang ebidensya laban dito kay Saldico. Ano pa bang testigo? Ano pa bang ebidensyang hinahanap bago mo sampaan yan ng kaso? Halos lahat na nang nag-a-appear sa Senado. Halos lahat na ng mga si Bryce Hernandez, si Alcantara, si dating DPWH Yusek Bernardo, o kahit nga ang Diskaya, lahat, Saldico yan. O, Katisigutesa, Saldico. O, lahat, binabanggit si Saldico. At saka, flight is an indication of guilt. O tingnan nyo, nagtatago ngayon, hindi na bumabalik sa Pilipinas. Yun palang indication na yan ng guilt eh. Kaya ano pa bang hinahanap na ebidensya dyan? Anong hinahanap pa bang testigo dyan? Hanggang ngayon, hindi pa nakakansila ang pasaporte. Bakit hindi nakakansila ang pasaporte? Kasi wala pa naman daw kaso. Bakit kasi hindi pa kinakasuhan? Due process? Anong due process? Binibigyan na nga ng pagkakataong magdepensa ng sarili niya. Pinatawag na, hindi na nga mahagilap kung nasaan. Hindi pa ba yan due process? Sobra ng due process yan. Kaya, ang taong bayan na, at ang malala dito, ang malungkot dito at ang malala dito, yung mga ari-arian nito ni Saldico at ng mga kumpanyang associated sa kanya, sigurado yan, mga nakaw na yaman yan. Wala, isa-isa nang na itatakas. Unang-una yung mga air assets, mamahalin yung mga yon, ilang choppers, ilang private jets. Ano ang latest na balita? 3 air assets ni Saldico nandun na. Naitakas na, nandun na sa Malaysia, sa Kuta Kinabalu. Ay, nakakalungkot. Pangalawa, ay di ba may nakita tayo, tinakpan ng trapal yung palibot ng tarpul yung palibot ng compound doon sa bahay niya sa Valle Verde. Tapos may truck doon, naghahakot na. Anong mga hinahakot doon? Siguro bolt-bolt ng perang hinahakot. So, ito? At namomonitor na marami sa kanyang mga assets, tinatransfer na kung kani-kanino. Kasi sa tagal mula nang pumutok yung issue na yan, July pa yan eh. July 2025. Anong buwan na ngayon? July, August, September, October, November. 4 months na. Ibig sabihin, nagawa na talaga niyan ang mga hakbang na kailangan. So, si Saldico pa, magaling yan na magdiskarte. So, kapag nasampahan man yan ng kaso at umuwi man siya sa Pilipinas halimbawa, wala na. Yung mga assets niyan nailipat na, nagawa na ng paraan. Yun ang malungkot. Kaya ang mas malala pa, paano kung hindi yan mapauwi sa Pilipinas? Paano kung hindi yan mapauwi sa Pilipinas? Di lalong galit ang tao dyan. Lalong galit ang tao. Kaya sukatan ito ng kung magtatagumpay ba ang gobyerno sa paghahabol sa mga sangkot, sa mga anomalya sa flood control na yan. Pag hindi na panagot yan si Saldico, at kung mapanagot man ay yung mga yaman na ninakaw ay na-dispose na, wala na, hindi na mahabol, nakakalungkot. Palpak ang gobyerno pagdating kay Saldico. Kaya lahat pa naman ng mga nasasangkot. Halimbawa, yan sila Villanueva, sila Escudero, sila Jingo Estrada, yung mga contractors, yung mga officials ng DPWH. Ang associated lang diyan sa administrasyon, kila Romualdez at kila PBBM, kila Marcos ay si Saldico. Tapos kung hindi pa yan maaaresto, actually nagsabi niyan na yan si retired Associate Justice Carpio Conchita Carpio Morales pala. Sabi niya, ang lumalabas parang kasabwat pa si Martin Romualdez na
sa pagtatago kay kay Saldico eh. Bakit kasi pinayagan yan? Binigyan ng clearance na authority to travel ng ganun katagal. Tapos maniniwala ba kayo na walang alam? Walang alam ang gobyerno kung nasaan si Saldico? Ang NBI wala daw silang alam. Ang Kamara, ang House of Representatives wala din daw silang alam. Ano yan eh, kapag ganyan, walang alam, ang gobyerno hindi na ma-monitor si Saldico kung nasaan. Inutil. Ang lumalabas niyan, nakakalungkot na napakalaki ng pananagutan ni Saldico dito. Tapos hindi ma-monitor kung nasaan. Ni hindi nga ma-serve yung subpina. Nakakalungkot. Dapat may gawing aksyon ng gobyerno diyan pagdating kay Saldico. Hindi pa nga naisasampa ang kaso, hindi pa nakakancel ang pasaporte. Wala tayong update tungkol sa mga assets. Ang update lang natin na ilabas yung air assets. Bagamat sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya naman maibibenta yon, kahit pa. Ang point dito, anong ginagawa ng gobyerno? Anong ginagawa? Bakit ganyan? Ang gusto ng taong bayan ngayon, mapabalik si Saldico dito, mapanagot. Ay baliktad eh. An order to file counter affidavit was given to Elizalde Zaldi Esco, but the recipient refused to accept. So what I think this remark means is that the last place or the last residence of former Congressman Ko was used in the delivery of the order, and yet the persons who received it on his behalf refused to accept the order. Kakalungkot ang mga balita, walang monitor, hindi alam kung nasaan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.